Sa loob ng malamlam na ilaw ng malaking simbahan, tahimik na nakaupo ang mga bisita. Sa harap, nakapila ang mga abay, nakangiti, nag-aayos ng bulaklak. Sa gitna ng aisle, daan-dahang naglalakad ang bride, si Ana Ramos, 26 na taong gulang, nakasuot ng simpleng pero eleganteng wedding gown. Mahigpit ang hawak sa bouquet ng puting rosas. Sa dulo ng aisle, hinihintay siya ng groom na si Daniel. Nakamaroon na suit, halatang kabado pero masayang masaya. Sa gilid, sa unang bangko, nakaupo ang ninong na si Attorney Ben Soriano. Ang paborito ni Ana na parang pangalawang ama na sa kanya. Tahimik itong nakatitig, seryosong mukha. Habang papalapit si Ana, parang bumagal ang mundo. Rinig niya ang bawat hakbang ng takon niya sa carpet, ang mahinang bulungan ng mga bisita at ang tibok ng sariling puso. Nakasimangot ang mga magulang niyang nasa unang hanay, si Mang Noel at Aling Lila, pero pilit nang umingiti. Ito na ang araw na matagal nilang inantay para sa nag-iisa nilang anak. Nang makarating sa gitna ng aisle, nagsalita ang pari. Malalim ang boses na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ana Ramos at... Sandaling tumigil ang pari. Tinignan ang hawak na papel at malinaw na binigkas. At Daniel Antonio Vergara. Parang may kumalabog sa loob ng dibdib ni Ana. Vergara? Tumigil ang mga paa ni Ana. Hindi niya namamalayan na hindi na pala siya umaabante. Nakatitig lang siya sa pari, tapos sa groom, at biglang parang automatic, lumingon siya sa gilid. Doon tumama ang mga mata niya sa Ninong Ben. Nakahinto rin ito, bahagyang namutla, at ang dating maamo nitong mga mata, ngayon ay puno ng takot. Parang alam na alam niya kung bakit napaatras ang bride nang marinig ang apelyidong iyon. Ana? Tawag ni Daniel, naguguluhan. Love, ayos ka lang? Hindi sumagot si Ana. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, halos mabitawan ng bouquet. Sa likod niya, nagsimula ng magbulungan ng mga bisita. Bakit siya uminto? Anong nangyayari? Cold feet ba yan? Pinilit huminga si Ana, pero isang pangalan lang ang paulit-ulit sa isip niya. Vergara. Ang apelyido na pinangakuan niyang iiwasan habang buhay. Maliliit pa lang si Ana. Laging binubulong ng kanyang ina na si Elena ang isang kakaibang babala. Huwag kang papasok sa buhay ng kahit sinong may apelyidong Vergara, Ana. Mahina nitong salita isang gabi habang inaayos ang kumota sa higaan niya. Bakit po? Inosenteng tanong ni Ana, mga 9 na taong gulang pa lang noon. Napatingin sa kanya si Elena, ang mga mata puno ng lungkot. Hindi mo pa kailangang malaman ngayon. Pero tandaan mo ang pangako mo, ha? Sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga si Ana. Promise, ma. Sa murang edad, hindi niya alam kung sino o ano ang Vergara. Basta ang alam niya, tuwing maririnig yun sa balita o sa kapitbahay, biglang nagiging tahimik ang bahay nila. Si Papa Noel, tatahimik at titingin sa malayo. Si Mama, napapahigpit ang kapit sa rosaryo. Pero may isang taong
Tahimik lang sa bawat pagbanggit ng apelyidong iyon, si Tito Ben, kapatid ni Elena sa pagiging pinsan, pero mas kilala sa bahay bilang ninon at paboritong kausap ni Ana. Isang abogadong malaki ang kinikita noon pero biglang nagpalit ng linya ng trabaho at naging public attorney. Kapag tinatanong siya ni Ana kung bakit, simpleng sagot lang niya, "May mga desisyon kailangan kong itama. Hindi lahat ng panalo sa korte, panalo sa konsensya." At sa tuwing mababanggit ang salitang Vergara, nakikita ni Ana ang bahagyang pag-igting ng panga ng ninong niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Lumipas ang mga taon. Sa kolehiyo, nakilala ni Ana si Daniel sa isang volunteer outreach. Simple lang itong manamit, palabiro, at laging nauuna sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng relief goods. Ang alam lang ni Ana, ang apelyido niya ay Santos. Yun ang nakalagay sa ID, yun ang tawag ng mga kaibigan, at yun ang ginagamit niya sa online. Mabilis ang naging closeness nila. Pareho silang mahilig tumulong sa iba. Pareho silang nangangarap ng tahimik pero masayang pamilya. Ilang buwan, naging magkaibigan. Ilang taon, naging magkasintahan. Isang beses lang nabanggit ni Daniel na medyo komplikado ang pamilya niya. "Galit sa akin ang lola ko," natatawang sabi nito minsan habang kumakain sila sa karinderya. "Ayaw niya na tumigil ako sa pag-aaral ng business para mag-social work. Sabi niya, sayang daw ang apelyidong... never mind. Mahaba yung kwento." "Apelyido mong Santos?" tanong ni Ana, walang kaalam-alam. Ngumiti si Daniel pero may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata. "Oo, Santos." Hindi na nagtaka si Ana. Hindi niya alam na iyon na pala ang unang pagsisinungaling ni Daniel. Isa na sana iyong warning kung naalala lang niya agad ang babala ng ina. Nang ma-engage sila, unang nakaalam si Ninong Ben. Siya ang unang pinuntahan ni Ana. "Ninong, sasagutin ko na po siyang magpakasal." Masayang balita niya, halos mapatalon habang hawak ang kamay ni Daniel. "Si Daniel po, si Daniel Santos. Mabait po siya, Ninong. Alam niyo yan." Ngumiti si Ben, medyo pilit pero totoo. Kilala niya si Daniel bilang masipag na volunteer sa legal aid center na tinutulungan niya. Marami na itong natulungan na mahihirap na kliyente. Kung mahal ka niya at nire-respeto, wala akong tutol. Pero Ana, may tatanungin lang ako. "Po? Totoo bang Santos ang apelyido mo?" Biglang tanong niya kay Daniel. Diretso ang tingin. Nagulat si Daniel pero mabilis na tumango. "Opo, tito. Santos. Bakit po?" "Wala. Tinitiyak ko lang," sabi ng abogado pero sa loob-loob niya parang may marahang kumirot na kutob. May kung anong pamilyar sa mukha ni Daniel sa paraan ng pagsasalita nito. Parang may nakikita siyang alaala ng ibang tao. Sa gabing iyon, habang mag-isa sa bahay, tumingin si Ben sa lumang kabinete kung saan nakatago ang mga lumang dokumento. Sa ibabaw ng isang folder, nakasulat ang pangalang Vergara Realty Holdings versus Noel Ramos et al. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin, parang natatakot na muling kalikutin ang sugat ng nakaraan. "Hindi na," bulong niya. "Hindi ko na bubuksan to." Hindi niya alam. Ang kasinungalingang pinili niyang wag nang lakayin muli ay sasauluhin ng tadhana sa mismong araw ng kasal ng inaanak niya. Balik tayo sa simbahan.
Ana, muling tawag ni Daniel. Ngayon ay lumapit na ng isang hakbang. Bawal sana pero hindi na alintana ng pari ang protocol. Bakit ka huminto? May masama bang pakiramdam mo? Tila nagising si Ana hatanong. Tumingin siya kay Daniel, tapos sa pari, bago tuluyang ibaling ang tingin kay Ninong Ben. Ninong, anong sinabi niyo noon tungkol sa apelyidong Vergara? Napabulalas ang maraming bisita. Ang ilan, ha? Ang iba, napatingin agad sa ninong na nakaupo sa gilid. Nagbaba ng tingin si Ben, pero hindi na siya makaiwas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ana, hindi ito ang tamang oras, mahinang sabi niya. Tama na sa akin to, putol ni Ana, napapaiyak na. Buong buhay, sinabi sa akin ni Mama na umibas sa apelyidong yun. At ngayon ko lang nalaman na yun pala ang tunay na apelyido ng lalaking papakasalan ko. Nagulat si Daniel. Ana, hindi ko sinadyang itago. Daniel, pinutol siya ni Ana habang humahagulgol. Buong engagement natin, Santos ang ginamit mo kahit sa imbitasyon. Daniel A. Santos. Hindi mo man lang binanggit na Vergara ang buong apelyido mo. Bakit? Tahimik ang simbahan. Maging ang pari, hindi alam kung paano papagigitnaan. Huminga ng malalim si Daniel. Kunot noo, puno ng hiya. Ana, hindi ko ginustong magsinungaling. Pero galit ako sa apelyido kong yun. Ang tatay at lola ko, puro negosyo, puro pera. Inapakan nilang mga tao para makuhang mga lupa, mga bahay. Kaya simula sa umpisa mas gusto kong gamitin ang apelyido ni Mama, ang Santos. Plano kong ikwento sa iyo lahat pagkatapos ng kasal, kapag nakalaya na ako sa kanila, kapag kaya ko nang putulan ng koneksyon ko sa negosyo nila. Yun ang problema, Daniel. Hindi ako bata para pagtakpan ng katotohanan. Dapat, sa simula pa lang alam ko na. Sa gilid, hindi na maitiis ni Ninong Ben. Ana, mahinahon pero mabigat niyang sabi. Pasensya ka pero kailangan nating itong pag-usapan ng hindi sa harap ng lahat. Huwag dito. Kung hindi ngayon, kailan pa, Ninong? Kapag may pumalakpak na at sinabi ng "You may kiss the bride"? Nagbuntong hinga ang pari. Kung gusto ninyo, maari tayong magpunta muna sa sakristiya. Ang bride, groom, mga magulang at ninong. Samantalang nating ipagpaliban ang seremonya. Magulo man ang sitwasyon, umayag ang lahat. Naiwang nagbubulong-bulungan ng mga bisita sa loob ng simbahan habang ang mga pangunahing tauhan sa kasal ay lumipat sa isang maliit na silid sa gilid. Doon, wala ng mga kamera, walang bulong-bulungan. Tanging katotohanan na lang ang pwedeng pag-usapan. Sa sakristiya, naupo si Ana sa upuan, nanginginig, nakatingin sa bouquet na unti-unti nang nalalanta. Si Daniel nakatayo sa harap niya, hindi mapakali. Sa likod, nakapwesto ang magulang ni Ana at sa gilid, si Ninong Ben. Ana, panimula ni Daniel, kung alam ko lang na may kinalaman ng apelyido ko sa pamilya mo, matagal ko nang sinabing Vergara ako. Pero wala akong maidila. Galit lang ako sa apelyido ko kaya iniiwasan ko itong gamitin. Hindi lang ito tungkol sa inyo, Daniel. Singit ni Mang Noel, mahigpit ang kamao. Ang Vergara na yan, ang pamilya ng taong kumitil sa hanap buhay namin. Napatingin sa kanya si Ana. Tay, hindi niyo pa rin po kinikwento ng buo sa akin yun. Huminga ng malalim si Mang Noel. Nung bata ka pa, may maliit tayong lupain sa probinsya. Akala mo ba basta na lang tayo lumipat dito sa Maynila? Nawala yon dahil sa kaso. Kaso laban sa malaking kumpanyang pag-aari ng mga Vergara. Nagdemanda sila,
nagpa-evict sa amin. Natalo tayo sa korte. Nagpatuloy siya, naningilid ang luha. At ang abogado nila noon ay isang abogadong kilala ko. Dahan-dahang lumipat ang tingin ng lahat kay Ninong Ben. Hindi na humiwas si Ben. Ako yon. Tahimik niyang amin. Ninong? Halos mapabulong na tanong ni Ana. Totoo, sagot niya, bakas ang bigat sa muka. Ako ang abogadong kumatawan sa kumpanya ng mga Vergara laban sa tatay mo. Akala kong tama ang panig nila dahil sa papeles na pinakita sa akin. Akala ko illegal settler lang ang pamilya ninyo. Pero nung nalaman kong dayaan at pananakot pala ang nasa likod ng lahat, huli na. Na-foreclose na ang lupa at doon na nagsimula ang paghihirap nyo sa Maynila. Ilang buwan lang, inatake sa puso ang tatay mo. Napahigpit ang hawak ni Ana sa buki. Halos madurog ang mga bulaklak. Ninong, bakit hindi nyo sa akin sinabi? Bulalas niya, umiiyak. Bakit kahit si Mama? Puro pabulong lang na. Umiwas ka sa apelyidong Vergara. Pero walang kwento. Dahil nahihiyang-hiya ako, Ana. Sagot ni Ben, namumula ang mata. Ako ang ninong mo pero ako rin ang tumulong sa mga taong dumurod sa pamilya niyo. Kaya simula noon, iniwan ko ang corporate law. Naging public attorney ako. Sinubukan kong bumawi sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap. Sinubukan kong punan ang nawala sa iyo bilang ninong mo pero hindi ko nagawang sabihin ng buong katotohanan. Duwag ako. Tahimik ang lahat ng ilang segundo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hagulgol ni Ana. Ana, dagdag pa ni Ben, hindi ko alam na ang fiancé mo ay may apelyidong Vergara. Wala akong kaalam-alam dahil Santos lagi ang gamit niya. Ngayon lang ako natamaan ng direkta nung marinig ko rin sa pari. Pumasok sa usapan si Daniel, ramdam ang bigat sa dibdib. Lolo ko ang nagtatag ng Vergara Realty Holdings. At yung tatay ko, siya ang kasalukuyang presidente. Pero Ana, hindi ako naging parte niyan. Ang pinili kong landas ay tumulong sa mga inaagrabyaho nila, hindi para ipagpatuloy ang kalukuhan nila. Tumingin si Ana sa kanya, puno ng sakit ang mga mata. Pero dugo mo pa rin sila, Daniel. Apelyido mo pa rin. Dugo ko silang hindi ko pinili. Pero pinipili kitang mahalin. At kung kailangan kong kalabanin ang sariling pamilya at apelyido para patunayan yan, gagawin ko. Napailing si Ana, nagtatagisan ng puso at isip. Paano ko makakasiguro na hindi mauulit sa magiging anak natin ang nangyari sa amin? Na hindi ko mararamdaman uli yung pakiramdam na pinalayas, nakawan, ipinagkanula. Tahimik si Daniel. Si Ninong Ben ang sumagot. Hindi ko mapipilit magtiwala uli, Ana. Pero alam ko kung anong pakiramdam ng pagsisisihan ng desisyon na hindi mo inusisa noong may pagkakataon ka pa. Kaya bago ka magpasya, makinig ka muna sa lahat, buong buo. Pagkatapos, kung gusto mong itigil ang kasal na to, rerespetuhin ka namin. Isang hapon, inaya ni Ana si Daniel na magkita sa maliit na kapilya kung saan sila minsang nag-volunteer, malayo sa malaking simbahan ng halos naging kasal nila. Pagdating ni Daniel, payat ng kaunti, halatang hirap sa nakaraang mga linggo, pero may kakaibang kapayapaan sa muka. Hay, mahina niyang bati. Hay, sagot ni Ana. Umupo silang dalawa sa harap ng altar. May distansyang ilang pulgada sa pagitan. Ana, unang nagsalita si Daniel.
Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng isa pang pagkakataon. Pero gusto kong malaman muna hindi lang salita ang pagbabago ko. Inilabas niya ang ilang papel mula sa folder. Resignation letter sa kumpanya, affidavit na nagsasabing wala na siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya at proposal ng isang foundation na ang pangalan ay nakaprint sa taas. Noel at Elena Ramos Foundation for Land Justice. Napatakip ng bibig si Ana, nagulat. Ano to? Kung papayagan ka, paliwanag ni Daniel, gusto kong gamitin ang bahagi ng naipon kong pera at bahagi ng share ko na ibinenta ko sa kumpanya para simulan tong foundation. Para matulungan ng mga pamilyang na-injustice sa lupa tulad ng sa inyo. Gusto kong tandaan ng mundo ang pangalan ng magulang mo hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng hustisya. Humikbi si Ana, hindi alam kung iiyak o ngingiti. Daniel, hindi mo kailangang gawin to para lang patunayan na mabuti ka. Hindi ko to ginagawa para lang makuha ulit ang oo mo. Sagot ni Daniel, tapat ang tingin. Ginagawa ko to dahil ito ang tama, kahit hindi mo na ako piliin sa huli. Tahimik sandali si Ana. Tinibnan niya ang mga dokumento, saka ang lalaking dati halos pakasalan na niya. Handa ka bang bitawan ng apelyidong Vergara? Hindi dahil kinakahiya mo, kundi dahil ayaw mong maulit ang lumang kwento sa magiging pamilya natin. Ngumiti si Daniel ng malungkot pero matagag. Naka-file na ang petition ko na gamitin na lang ang apelyido ni Mama, Santos, bilang legal surname. Hindi ko kayang burahin ang pinanggalingan ko, pero kaya kong pumili kung anong pangalan ang dadalhin ko sa hinaharap. At kung gugustuhin mo, pwede rin ako maging Daniel Ramos o kahit anong apelyidong pipiliin natin basta sabay nating bubuuin. Napatawa si Ana sa gitna ng luha. Daniel Ramos, parang teacher sa homeroom. Biro niya, sabay hagod sa mata. Pwede rin. Biro pabalik ni Daniel. Gusto ko ring maging mahusay na homeroom teacher sa magiging anak natin kung sakaling makakarating pa tayo ron. Matagal silang nagtatitigan. Sa huli, marahan, parang takot na baka mabasag ang sandali. Inilagay ni Ana ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Daniel. Hindi pa ako handang bumalik agad sa altar. Amin niya, pero handa na akong magsimulang ulit. Hindi bilang bride at groom, kundi bilang dalawang taong handang magtrabaho para putulin ang maling pamana ng mga apelyido natin. Isa-isa, araw-araw. Kumisla pa mga mata ni Daniel. Kung yan ang kaya natin ngayon, tatanggapin ko ng buong buo. Makalipas ang isang taon, sa isang maliit at simpleng seremonya sa parehong kapilya, hindi na sa malaking katedral, muling naglakad si Ana sa aisle, ngayon tahimik pero puno ng kapanatagan. Walang engranding dekorasyon, walang daang-daang bisita, walang magarbong gown. May ilang piling kaibigan, pamilya, at siyempre si Ninong Ben na ngayon ay mas magaan na ang loob, halos hindi nayuyuko sa bigat ng konsensya. Mga kapatid, sabi ng pari, narito tayo upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ana Ramos at Daniel Santos. Napatingin si Ana kay Daniel na nakangiting nakatingin lamang sa kanya. Punong-puno ng paggalang. Naramdaman niya ang kamay ni Ninong Ben sa kanyang balikat. Marahang pinalakas niya ang kanyang loob. Ngayon, bulong ni Ninong Ben, hindi na apelyido ang pinandidirian mo, kundi ang kasinungalingan at kawalan ng hustisya. At yon ang sabay ninyong lalabanan. Ngumiti si Ana, wala nang bigat na naramdaman niya nung una siyang humakbang sa aisle. Sa halip, may dalang panibagong pag-asa. Salamat sa pagsama namin sa kwento ni Ana, ni Daniel at ni Ninong Ben. Isang paalala na minsan, ang mga apelyido ay nagdadala ng bigat ng nakaraan, pero hindi sila dapat maging tangkila sa ating kinabukasan.
Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kilala kang nakakulong pa rin sa galit at hiya ng nakaraan na kailangan lang marinig na pwede palang huminto sa gitna ng aisle, magtanong at mamili ng mas mabuting landas. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng katotohanan, pagpapatawad at pagputol sa mga maling siklo na minana natin sa pangalan ng pamilya, negosyo o puso. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Tandaan, hindi pangalan ang tunay na nagpapakilala sa atin, kundi ang mga desisyong ginagawa natin araw-araw para maging mas mabuti kaysa sa kahapon.